Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Clean and beautiful. Hill Spa offers wonderful. Hill Spa, come relax and have fun. Hill Spa, close to nature. Hill Spa, you'll feel nurtured. Hill Spa, radiant and in full bloom. Rejuvenate, recharge, things will be just fine. Come to Hill Spa of Azucena. Face the world stronger, calmer, and much, much happier. Hill Spa, clean and beautiful. Hill Spa, office wonderful. Hill Spa, close to nature. Hill Spa, you feel nurtured. Hill Spa. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunan dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos sa mga kakanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng comment sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel at sariling bahay na BDT Radio Production. Maaari din po kayong magpadala ng sulatroniko kung may nais po kayong ibahagi sa aming impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinnatin@yahoo.com. Nako, 1 oras po ngayon tayo na mag-uusap tungkol naman po sa isang uri ng teknolohiya. At alam niyo po ba na itong kamakailan o inilunsad ng PLDT at SMART at katuwang pa rin ang Department of Agriculture, particularly ang ATI po, tungkol sa isang uri ng teknolohiya o digital farming. Ito tinatawag na farm tech.
Ngayon pong hapong ito ay makakasama natin ang napakaganda at napakagaling na Stakeholder Management Head, Group Corporate Communication, LDT and Smart. Of course, walang iba kundi si Binibini Stephanie Orlino. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Steph. Magandang hapon, Miss Cathy. Thank you for having me here. Opo, isa pong karangalan nito sa palatuntunan po ng tuklasin natin. At syempre, personally, sa akin po, Ma'am Steph, dahil nakita ko po kung paano po ang ginagawa po ninyo, lalo na po ikaw, na parang wala kang kapaguran sa mga programa ninyo at ginagawa dyan sa inyong kumpanya. Anyway, maganda po siguro bigyan ng kabuuan o pangkalahatang ideya kung tungkol sa FarmTech. Ma'am Steph? Sige. Ang FarmTech ay isang portable na training companion, no, na pwedeng gamitin ng mga agri-extension workers, farm field schools, mga farmer organizations, learning sites, or even mga local government units na nag-extend o nagbibigay ng mga training sa mga smallholder farmers. So isa itong portable kasi nasa isang backpack siya at naglalaman ito ng tablet. Tapos meron siyang 10 smartphones, meron din siyang smart pocket Wi-Fi, LTE pocket Wi-Fi, and then merong portable na sound system at saka projector, at saka naka-embed na rin doon or naka-input, no, naka-upload doon ang mga content na pinagtulungan namin ng DA Agricultural Training Institute. So itong FarmTech na to, actually component siya ng isang mas malaking programa that we have in partnership or we're implementing in partnership with DA Agricultural Training Institute o DAATI. Ang tawag dito ay Digital Farmers Program. So ito namang Digital Farmers Program, inumpisahan namin to way back 2019 kasi ang goal natin is to upskill na digitally ang ating mga smallholder farmers. So, yung Digital Farmers Program, nung umpisa, isa siyang training, no? Digital skills training para sa mga smallholder farmers. Nag-uumpisa siya sa very basic smartphone 101, ano yung mga parts ng smartphone, paano siya gamitin, tapos nag-graduate siya to accessing the internet, paano protektahan ang iyong sarili pag nag-access ka ng internet, and then yung mga agri applications, pati yung mga Facebook marketplace, no? And then, mag-graduate naman siya sa mga smart farming technology. So, ladderized siya. So, tawag namin doon, Digital Farmers Program or DFP 101, 102, 103. And then, nag-evolve, no, ang Digital Farmers Program from providing just the skills to our farmers, naging umbrella program na siya for our digital upscaling, no, digital inclusion program for farmers, agriculture natin. And then itong FarmTech, so mayroong component na yung skilling, isang component siya. Itong FarmTech makaka-launch din lang natin. Ito naman yung isa pang component. Para naman ito, so meron na silang skills. Ang next naman ay gusto nating i-improve, no, yung access naman nila sa technology. Tapos gusto nating matulungan yung mga nag-extend ng mga trainings, no, sa mga farmers using itong FarmTech na ito. At meron pang mga iba sa susunod, no, dadating na mga components itong Digital Farmers Program na ilo-launch ng DAATI sa mga sa susunod na panahon na. Ako, nakakatuwa pala, no, na sinimulan niyo po ang ganitong uri ng pagsasanay sa ating mga magsasaka. Pero Ma'am Steph, ano po ang nag-udyok sa PLDT Smart na makipagtulungan sa Department of Agriculture, particularly sa ATI, sa pagbibigay focus sa sektor po ng agrikultura ng bansa at pagbibigay ng Digital Inclusion Program para sa ating mga lokal na magsasaka? Oo, kasi primarily agricultural country tayo, di ba? So, talagang isa yan sa ating core ng ating ekonomiya. So, kami naman bilang technology company, nakikita namin na very powerful ang technology as a tool, no, to bridge the digital divide. At napansin natin na syempre medyo napag-iiwanan yung ating mga magsasaka. Lalo na, di ba, nung pandemya, na accelerate exponentially, no, yung
digital adoption. So medyo nag-widen pa no yung divide no doon sa mga marunong at saka doon sa mga medyo nahuhuli. So kailangan nating ma-bridge yung gap na yon. That's why naisipan namin no na mag-partner sa DA, specifically nga sa DA-ATI para dito sa programa na ito. At sa pag-uusap namin, ang naging focus ay yung digital skills. Kasi marami naman actually ng mga content, maraming applications, maraming solutions, maraming ang farm tech no na smart farming technologies na lumalabas na. Yes. Pero yung adoption ng ating mga farmers, lalo na medyo aging na no, yung mga existing farmers natin, medyo naglalag behind siya. So ang sabi natin, meron namang content, meron namang mga applications, may solutions na nandyan, kailangan natin i-upskill yung ating mga farmers para magamit nila yung technology, para ma-maximize nila para sa kanilang kabuhayan. So, kaya tayo nakipag-partner sa DA-ATI. And so far, napakaganda ng partnership namin no, with DA-ATI. So, 5 years na at marami ng milestones na na-achieve together under the program. Obviously, mukhang maraming success story ito, no? Pero katulad nga lang sinabi mo kanina, Ma'am Steph, kumbaga talagang mula sa paggamit mismo ng cellphone, kasi alam naman natin yung mga, lalo na po yung mga may edad na mga magsasaka po natin, talagang totally pagdating sa technology, sabi nga hindi ako techie person, di ba? O wala akong alam yan, ni halos ayaw nga nila humawak ng cellphone, di ba? Madalas ganon. Pero dahil dito sa programa ninyo, kumbaga na-i-equip ninyo ang ating mga magsasaka para sa pagbabago ng teknolohiya. Hindi kasi natin na talaga maiiwasan yan di ba, Ma'am Steph? Pero ang tanong dito, paano ba nabuo yung nilalaman mismo ng FarmTech Kit? So, ang ginagawa namin, kapag meron kaming programa, nagko-consult talaga kami no, doon sa gagamit ng ating programa. Tsaka nag-undergo kami na tinatawag namin design thinking. Kahit yung training namin, nung nag-upisa kami, no, nag-design thinking workshop kami, kasama doon yung mga regional centers ng ATI, kasi sila mismo yung nagde-deliver. Kasama rin namin nag-design thinking yung magiging partner or magiging beneficiary ng programa, yung mga farmer organizations. Ano ba yung gusto nilang malaman? Essentially, ganun. So, ganun din yung nangyari sa FarmTech. Nag-consult kami doon sa mga farmer organizations na nagbibigay na ng training sa mga farmers. Ang tanong namin is, paano ba makakatulong sa inyo ang FarmTech? Ano ang hinahanap ninyo sa isang FarmTech training companion para makatulong sa kanila, no? Sa kanilang ginagawa na upskill nga ng mga farmers. Kaya nabuo itong design ng FarmTech. Paano mo natiyak, Ma'am Steph, na ang mga digital tool na to at mapagkukunan na kasama sa FarmTech Kit ay maa-access at madaling gamitin para sa ating mga lokal na magsasaka? Oo, so yung vetted talaga siya ng DA-ATI kasi kami nga technology company kami, no? So essentially we are an enabler lamang. Hindi kami yung subject matter expert dito sa agriculture or sa farming. Kaya talagang dapat nagko-consult kami palagi sa kung sino yung experts, which is DA. So vinivet nila yung mga content, yung mga laman, at yun nga, na para dapat talaga magagamit siya, no? Akma siya para doon sa target na audience natin, who are the smallholder farmers talaga. And pati nga yung yung sa content natin, sila talaga yung kasama natin sila na nag-design nito para magamit talaga nila, ma-ensure natin na magagamit talaga nila. At kasi nga yun yung goal din natin dun sa technology. Dapat yung mga farmers natin, hindi sila matakot, 'di ba? Sa technology, medyo technology averse nga sila, sabi na katulad nung nabanggit mo kanina, no, Cathy, ayaw nila, no, natatakot sila. Yes. So, ang gusto natin is ma-change yung behavior nila towards technology, na ang iisipin nila or makikita nila ang technology ay isang tool na makakatulong talaga sa kanila. Hindi siya isang bagay na parang pahirapan, no, yung buhay pa nila.
In fact, matutulungan sila at may chance pa no, na lumawak pa yung kanilang livelihood kasi mas dadami yung opportunities, mas mabubuksan yung opportunity sa kanila. Lalo na if they are able to maximize and utilize yung e-commerce na Okay. napakapalasak na ngayon, di ba? Correct, very correct ka dyan. Pero paano mo ba masisiguro na ang inisyatiba, no, na ito kasama ang iba pang digital inclusion, na inisyatiba ng PLDT Smart ay naaayon sa hamon at pangangailangan ng mga lokal na organisasyon ng magsasaka sa Pilipinas? Oo, so pag may nagde-design kami ng mga programs namin, whether it's in education, disaster resilience, livelihood, agriculture, food security, internet safety, always hindi siya one size fits all. Talagang kailangan naming makipag-dialogue doon sa mga target namin at humihanap kami ng mga kung sino ba yung experts in the field. That's why hindi kami umaandar na on our own. Palaging in partnership, no? With like-minded organizations or individuals, katulad nga dito sa Livelihoods Agri, nakipag-partner kami with DAADI kasi sila talaga yung experts in the field. At saka, very finite naman yung resources nating lahat, di ba? So, hindi rin naman namin kaya on our own. So, that is why nakikipag-partner talaga kami sa iba't ibang mga organizations para ma-extend at lumawak pa yung ating reach, no? At saka, matulungan din, ma-improve, no? Yung ating mga programa. Usually, pag nagsa-start kami ng programa, hindi na yun, nag-evolve siya, no? Hindi siya yung pag naumpisahan namin, yun na yun hanggang dulo. Kasi nga, may natututunan tayo doon sa mga nagiging partners natin, may natututunan tayo from the ground, doon sa mga communities na natutulungan natin. So, tuloy-tuloy na improvement. So, kahit na itong farm tech, ano pa lang to, work in progress, kumbaga. So, we will know, kasi nga kaka-launch pa lang namin, no? We will know as we go along kung paano pa namin siya mai-improve para talagang ma-address yung mga pain points ng ating mga partners, yung mga farmer organizations natin and so on, pati mga smallholder farmers natin. Kumbaga parang, correct me if I'm wrong, Ma'am Steph, sa aking pangunawa. Kumbaga parang pagka yung farm kit ninyo o farm tech ninyo na kit ay nagko-customize ninyo depende doon sa kakayahan o level ng ating mga magsasaka, knowledge level ng ating mga magsasaka. Tama po ba ako, Ma'am Steph? So, yung kit, meron na siyang standard na laman, parang tawag namin dyan, vanilla version. Ito na yung standard. Ngayon, so far, yun pa muna ang ino-offer namin doon sa mga magiging recipients nitong kit na to, mga farmer organizations. Tapos, as we go along, as we implement the program, malalaman natin kung pwede tayong mag-customize, nung mga nilalaman niya. But in terms of dun sa levels ng farmers, dun naman pumapasok yun sa training natin. Talagang nakaakma siya doon sa level ng ating kakayahan ng ating mga smallholder farmers. So kung kunyari zero talaga yung level in terms of adoption of technology o yung pagkakaalam nila about technology, then dun tayo nagsa-start sa DFP 101. Talagang napaka-basic nun. Iisipin mo, parang lahat naman ng tao ngayon, digital na, lahat naman tao naka-cellphone na. You'd be surprised, marami pang hindi naka-smartphone. For example, yung candy bar pa, yung may mga keypad pa, na naka-raise, yun pa yung ginagamit nila. So, kailangan natin silang matulungan, So, doon, ganun ka-basic. And then, kapag medyo mas maalam na sila, then we go to the next. And then, meron din tayo na mga target, for example, na tutulungan na learning site na sila. Kumbaga, sila na yung nag-extend ng trainings doon sa mga farmers. Iba na yung level nila. So, ang mga tinuturo natin sa kanila, for example, yung mga digital entrepreneurship, paano nila maximize yung presence nila online para lumaki pa yung kanilang livelihood. Yung mga, or ano ba yung mga e-commerce platforms na pwede silang pumasok doon? Ano ba yung gagawin nila? Paano ba yung content creation? Yung mga ganon. Tapos ano ba yung mga different smart farming technologies? May mga IoT, mga ganyan, na magagamit na rin nila para sa kanilang kabuhayan. I hope I answered your question.
correct me if I'm wrong, ma'am. Doon ba sa tawag dito parang nasa computer o laptop na binibigay kasama dun sa farm tech kit ay mga trainings na rin to na ginagawa ng ATI. Tama po ba ako ng pangunawa? Yes, correct. May mga naka-upload na mga content na siya. At yung content na yun, dinesign siya, dalawa siya, no? Isa para doon sa mga trainers, para gagamitin nila. Tapos yung isa naman, para doon sa mga recipients na mga farmers na gagamit. So, dalawa siya. So, pwede siyang gamitin. So, yung mga smartphones, it's meant to be used by the farmers themselves. So, yung mga content na nandoon, dapat yun na yung pang-farmer talaga. Yung sa tablet, para siya doon sa trainer, for example. So, yung content na nandoon is yung guide kung paano niya i-deliver yung training sa mga farmers. Okay, ang galing Ano naman yung hamon na hinaharap syempre ng PLDT Smart sa pagbuo ng ganitong inisyatiba? Well, kasi yung opportunity, no, siguro kasi yung wala naman kaming masyadong naging obstacles, kumbaga dito sa pagbuo ng farm tech, no? But I guess more of yung opportunity nga to reach out, diba, doon sa mga farmer organizations, kahit na nandun sila sa area na walang connection, no? Medyo underserved yung area na yon. That's why when we designed yung farm tech, it's really meant, no, na madala siya, portable siya, kahit na wala silang proper na, yung conventional na training na environment, o di kaya mamumuntok sila kasi nandun yung mga farmers natin kaysa naman sila pa yung bumaba, no? Or doon sa mga coastal communities, yun yung opportunity na tinignan natin na dapat yung pag-design natin ng farm tech natin, kaya siyang madala, kaya siyang magamit, portable siya, at saka yun nga, lahat na kahit wala silang connectivity, lahat nandoon na mga kakailanganin nila. Ang maganda, naka-backpack na lang no? Isang bag nandun na lahat. Parang ready-go bag na lang no? Yes, ready-go kahit bag naakyat sila sumakay sila ng kabayo, ng kalabaw, ng motor, tricycle, pwede, naka-backpack lang siya. Oo, very talaga siya. Anyway, sa ginagawa niyo po ngayon, ilan ang mga kasosyong organisasyong magsasaka na meron po kayo ngayon? At saka, ilan pa ba yung plano mong abutin sa pagtatapos po ng 2024? So right now, for farm tech, major partnerships would be PLDT and Smart at saka yung DEATI for now. Pero since nung nilaunch namin, nag-post kami, no, online sa Facebook, marami nang may interest. So marami na nga nag-message na, can we meet? We'd like to partner with you. Kasi nga nagsusupport kami ng farmers. So very much looking forward kami doon. But for now, it's really us and DEATI muna. Kasi maiden launch pa lang namin, but ang target namin is by this year, by 2024, 45 to 50 farmer organizations yung mabibigyan natin. At ang priority ng DEATI, actually mga rice farmers muna ang mabibigyan. So yung mga at least 30 na bags doon ay mapupunta for mga rice farmers. And then the rest, we'll see kung saang mga farmer organization siya pwede, kasi may mga lumalapit sa amin, no, for mga cacao farmers, masuportahan. So, very much open kami doon na matulungan. And then, yung sa mga trainings natin, happy to share na nakaabot na tayo umaabot na tayo ng mga 10,000. Higit kumulang 10,000 na yung mga farmers na na-train natin all over the country. So, pakikipagtulungan niya ng ATI, tsaka ng iba pa naming mga partners na ang ginagawa namin. Kasi ang ATI, meron silang regional training centers. So, bawat region, may mga tinatrain sila. Tapos, meron din kaming mga ibang mga nagiging partners. For example, ang part kami ng Philippine Partnerships for Sustainable Agriculture. So, isa siyang coalition ng mga nandito, no, tumutulong sa agricultural sector. So, nakakapag-trainers training din kami sa kanila. Tapos sila naman yung mga nag-reach out sa kanilang mga farmer groups na sinusuportahan din nila sa kanilang mga organizations. Nako, biruin mo, about 10,000 trainings na yung nagawa ninyo for 5 years.
Well, marami-rami yan ha. At saka mukhang walang ano yan, walang pahinga, tuloy-tuloy. Ano to, all over the country, Luzon, Yes. Visayas, Mindanao. Yes, all over the country. Kasi nga yung ang ATI, ang kagandahan kasi nga meron silang presence all over the country. Oo. And we work closely nga no, through them also yung sa mga local government units. So dun sa mga municipal agricultural offices or mga city agricultural offices, yan yung mga ka-partner. So bawat isa naman dyan na mga LGU meron talaga nun, and then talagang meron namang nagsusupport na sa mga farms. Kasi nga agricultural country tayo, no? So meron yan sa bawat isang region. So kaya nationwide yung reach natin. Oo. Tanong ko lang yung bang partnership nyo with ATI, may, syempre ano yan tawag dito, meron bang budget din na sinishare din ng ATI? Tapos yes, ang PLDT? Of course, sa funding. Yes, yung kagandahan ng partnership natin with ATI, no? So both PLDT Smart and the ATI, meron kaming pinapasok na resources. So talagang ito yung masasabi ko na truly na showcase or working na model ng public-private partnership, no? Na talagang kasi inown na siya ng ATI as a program, itong Digital Farmers Program. So nabanggit ko nga na dati nag-umpisa kami, training muna yung inumpisahan namin. Yun yung DFP dati. It's really training of farmers. Pero ngayon, siya na yung umbrella program. Isang component yung training, isang component ng FarmTech, at saka meron pa sila yung certification, yung mga different na mga subscriptions or yung mga solutions for the farmers. So, invested ang DAATI. So, pareho kami, again, na nagpapasok ng resources para sa programa na ito. Ma'am, paano ba kayo nakakahanap ng partnership, yung PLDT at Smart, para sa ganitong inisyatiba? At paano makakaabot ang ibang mga organisasyon na magsasaka at LGU para makakuha ng FarmTech Kit? Kailangan ba nilang bayaran to? Kailangan ba nilang makipag-ugnayan sa Smart o sa ATI? Paano po ba? Oo. So, kami when we do partnerships, no, essentially, well, meron kaming mga through ATI, that's one. And then also, meron kaming mga sinusupport din ng mga local government units. That's how. Also, may mga lumalapit sa amin, and very helpful yung mga ganitong programa, no, to let the word out actually na merong ganitong programa para dun sa mga organizations na interesado makipag-partner sa amin na naabot kami. So, dun sa mga gustong makipag-partner sa amin, pwede silang tingnan lang nila, no, pasyalan lang nila yung aming Facebook page, PLDT and Smart Communities. Sa Facebook, makikita niyo doon lahat ng mga initiatives, no, ng PLDT and Smart para sa mga communities. Kasama na itong FarmTech, tapos message lang sila doon, babalikan namin sila. And then also, yes, yung sa mga LGUs, pwede silang mag-reach out din lang sa amin. So far, doon sa mga may gusto, meron kami syempre yung nakalinya for the year. Pwede namin silang ipila doon, but eventually, yes, kung beyond, no, doon sa target naming deployment for the year, kasi yun lang yung sa resources namin na kaya for the year, then pwede naman nilang actually mag-purchase for their own use. Pwede nilang i-purchase itong FarmTech. Ma'am Steph, for 5 years, you conducted 10,000 trainings na. And around, kumbaga, dito ba sa mga trainings na ginagawa ninyo, meron na ba kayong success story na masasabi mong, dati wala silang alam, di nila alam, takot silang humawak, tas ngayon natutuwa kami dahil talagang nagagamit na nila. Meron bang mga ganon, Ma'am Steph? Yes, meron. Na-share nga ng ATI kasi we do monitoring and evaluation, ano, kasi may ISO certification yan si ATI na requirement. So meron kaming monitoring evaluation. Merong mga farmers na pagkatapos ng training, actually, nag-purchase sila ng mga smartphones. Kasi nga, na-realize nila na ang laki palang tulong, no? Very powerful in such a small device. Ang dami nilang nagagawa doon. They can get information quickly. Pwede silang mag-post. Pwede silang maging part ng community.
'di ba? Tapos pwede silang ma-extend, no? Ma-expand yung reach ng kanilang business. And then doon naman sa mga kabataan, kasi doon sa training namin sa Digital Farmers Program, minamatch namin yung mga medyo elderly farmers natin doon sa mga tinatawag nating digital natives, 'di ba? Yung mga bata, sila yung nagtuturo, parang may body system sila. So yung mga kabataan naman na mga natitrain din natin kasama ng mga training natin, meron doon mga lumaki yung business nila kasi nga nakapagturo tayo ng digital entrepreneurship. Tapos, ang nangyari, nagpe-pay it forward na rin sila. So, doon sa community nila ng mga farmers or yung mga farmer groups, sinishare din nila yung mga naging kaalaman nila o yung mga pointers nila, kumbaga, paano namin napalago yung aming business using technology. So, napakaganda kasi ang maraming magagandang kwento katulad nung nabanggit ko kanina. Oh, that's good to know. At least ang ating mga kababayan alam na, ay, may ganito pala ang smart. May ganito pala na naku, sasabihin ko nga to kay Tito na nandun sa probinsya, di ba? At least nalaman na nila ngayon. Pero ma'am, ang isa pa rin na naiisip ko, di ba yung ating mga, of course, yung ating mga magsasaka, alam naman po natin na may mga lugar talaga na talagang, alam mo yung madalas puntahan ng bagyo, madalas na kasama po ba dun sa training ninyo o dun sa kit ninyo, yung paano ba nila, yung parang sa weather, di ba? Let's say, for example, yung mga technologies din po ng DOST Pag-asa, ng ng iba pang mga uri ng ng mga technologies. May ganun po ba na naka-incorporate din doon? Can you? Yes, ma'am, meron. Oo. Yung mga applications na tinuturo natin sa kanila sa pag nag-graduate sila from very basic, no? Mag-move on na sila sa internet at saka sa mga applications, kasama doon yung sa weather para mas makakuha sila ng information na makapag-prepare sila. Kasama siya doon. Yun din yung mga tinutulak na mga applications ng ATI mismo. So again, vetted siya, no? Hindi lang siya basta-basta, di ba? Vetted talaga siya ng ATI. And another one is, pasensya ka naman ma'am, medyo may mga naglalaro lang sa isip ko. Kasi maganda rin po kasing avenue ito para malaman din ng ating mga magsasaka ng yung mga programa po ng gobyerno. Halimbawa, Philippine Crop Insurance, merong mga ganito. Kasama ba yon sa training na pinapaalam? Meron tayong isang ahensya, yung mga iba-ibang ahensya na pwedeng makatulong sa kanila sa ganitong klase ng serbisyo. Meron po bang ganon din doon sa naka-embed na tawag dito, training po, pagpapaalam sa ating mga magsasaka? Yes, meron dun sa portion ng ATI, no? Kasi nga si ATI, meron sila dun portion ng training nila na sinasabi nila ano-ano ba yung available na resources, no? O yung mga available na pwedeng tumulong sa ating mga farmers, di ba? Na pwede nilang lapitan, mga ganyan. But maybe not as extensively. So, it would be good, actually, magandang yung insight mo, Kathy, no? Na we can maybe get a list, put together a list, no? Ito yung mga available. Tapos, pwedeng part ng training talaga, may portion talaga of the training na binabanggit yon para sa kaalaman ng ating mga farmers. But yes, kasama naman siya doon sa portion nga ng training ng ATI. Oo, kasi naisip ko lang ma'am, isa kasi sa nagiging problema lalo na kapag panahon ng kalamidad, di ba? Pag panahon ng kalamidad, minsan ang nangyayari po, hindi, nalulugi na sila. Syempre, mag-i-invest sila ng kapital, malulugi na sila. Tapos, hindi nila alam kung ano gagawin nila. Ang nangyayari tuloy ay umuutang pa sila sa mas mataas ang interes. Bukod pa doon, samantalang kung naka-embed na dun sa training nila na meron po tayong mga ahensya ng pamahalaan na ganito po yung pwedeng itulong po sa inyo, tapos yung mga requirements, isa-cite na nila dun, para at least hindi pa man dumarating yung ganitong klase ng kalamidad, alam na kagad ng kailangan ganito yung gagawin ko, kinakailangan naka-insured ako, kailangan kumbaga parang
nare-ready rin niya yung sarili niya, hindi lang technically, hindi lang dun sa kundi awareness din na there is a government agency that can help us, pero syempre may mga requirement that we have to meet. Diba? May mga ganon, Ma'am Steph. Yes, tama yun. In fact, baka nga we can invite representatives from these different agencies to share, diba? Tapos baka merong session. Yes. Kasi nga natutulungan nila. Kasi syempre yung mga farmers natin, hindi naman nila alam ano nga yung requirements, no? At saka baka hindi nila alam paano fill upan yung mga requirements. Correct. So magandang mag-guide sila kung paano nila magagawa to. So yes, thank you for the suggestion. Ayan, natuto rin kami dahil dito na mag-improve pa yung Opo. Digital Farmers Program. Malaro po kasi ang imahinasyon ko. Anyway po, Thank you. Ma'am Steph, of course, sa hinaharap po, paano naman masisiguro ng PLDT at SMART na ang inisyatiba po na ito ay mananatiling magagamit ng ating mga lokal na magsasaka? Ma'am Steph? Yeah, so kasi nga committed naman ang PLDT at SMART, no? Tsaka ang ATI, yun yung kagandahan na supportan at ituloy itong programa na to. Kasi kapag nagpa-partner kami, hindi usually ang minimum na duration ng partnership namin, 3 years. So, ito nga, 5 years and going strong. So, talagang nandun yung suporta, no? And ang target namin is kayo pa lang, kasi umpisa pa lang ng 2024 itong FarmTech. So, tuloy-tuloy pa siya. Kasi may commitment pa kami doon sa mga trainings. And then, ito, isusunod na namin siya, yung mga access naman, no, to technology. Tuloy-tuloy siya, essentially. And as long as ATI is willing to work with us, na nandun din kami. So, yan. Oo. Kumbaga, hindi lang basta tuloy-tuloy. Upgrading pa, di ba? Upgrading, exactly. ng FarmTech and at the same while upscaling our farmers. Right? Di ba? Pero, Improving. Yes, correct. At sa kamakailang paglulunsad po ng FarmTech, Ma'am Steph, paano layunin ng PLDT na tiyakin ang pagpapatuloy ng inisyatibang ito? Kasi you said there are, of course, naturally may mga challenges kayong nararanasan, di ba? So, paano nyo matitiyak na magtutuloy-tuloy ito? Well, committed kami dito, no, for the next at least 3 years. So, essentially, ang expression namin yun is naka-earmark talaga siya sa budget namin, essentially, no, na magkakaroon kami, mag-roll out talaga kami ng mga FarmTech. And then, ganun din yung sa ATI, naka-earmark na rin sa kanila na mag-roll out. And then, ayun nga, meron din kaming commitments, essentially, na nasusulat, no? Dun sa naman sa upscaling ng farmers natin. And then, may pinag-uusapan din kami yung mga next components nga ng FarmTech, for example, yung certification, dun sa mga sites na nagpo-provide din ng trainings, na sana maipasok doon tinitignan natin maipasok doon na paano ma-measure din yung paano yung paggamit nila or pag-integrate nila ng digital. So yun. That's why we're sure na magtutuloy-tuloy itong programa na ito. Nako, good to hear that. But of course, sa ating huling bahagi po ng ating palatuntunan, bago po ibigay ko ang huling katanungan, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Clean and beautiful. Hill Spa offers wonderful. Hill Spa, come relax and have fun. Hill Spa, close to nature. Hill Spa, you'll feel nurtured. Hill Spa,
Tayo po ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob ng isang oras at sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, syempre kasama pa rin po natin ang napakagandang si Mrs. Stephanie Orlino ng PLDT Smart. Ma'am, sa huling bahagi po ng ating katanungan, no? Alam ko po matagal-tagal na rin po kayo sa inyong kumpanya. Pero katulad po kasi usually, 'di ba, alam po natin na pagka private companies, ROI ang iniisip. So, ang gusto ko lang pong malaman ay ano po ba ang pangarap o gustong makamit ng inyong kumpanya para sa kapakanan ng ating bansa? Oo. So, bilang nga na technology company ang PLDT and Smart, ang goal po talaga namin is digital inclusion for all. So, doon sa mga programa namin, ang ginagawa namin is nile-leverage namin yung aming infrastructure, yung mga digital services namin, yung aming technology para ma-enable yung iba't ibang communities, Katulad nga, for example, itong sa agriculture sector, kaya ang programa namin ay digital inclusion, especially also for farmers, digital literacy, providing access to technology. Also, meron kaming thrust na supporting fostering innovation and entrepreneurship and also protecting the safety, internet safety, cybersecurity and data privacy ng mga tao. So yan po yung mga thrust namin, and ang goal talaga nga namin is digital inclusion for all. That's why dun sa mga kahit na for-profit company kami, but that's why ang tawag namin sa mga programa namin ay corporate shared value programs. Kasi nga nakakapag-deliver tayo ng positive social impact doon sa mga communities, and real impact naman talaga ito, katulad nga nung mga nangyari ito dito sa ating Digital Farmers Program kasama ng DATI. Meron talagang impact, may positive impact na achieve tayo para doon sa kabuhayan ng ating mga smallholder farmers. But at the same time, kaya siya shared value, natutulungan din obviously ang business. At kaya naman namin na nagagawa itong mga programa ito, nagiging sustainable itong mga programa na to, dahil nga po maganda yung ating negosyo. So yan, so ano po siya, tuloy-tuloy po natin ginagawa yun. Thank you, ma'am. At sa mga interesado po ngayon na makipag-ugnayan po sa inyo tungkol sa inyong Farm Tech program, saan po sila pwedeng makipag-ugnayan o mag-email, tumawag, mag-text? Nasa inyo po ang pagkakataon, Ma'am Stephanie. Thank you. So, dun sa mga interesado na makipag-partner sa amin para dito sa ating Farm Tech at saka sa Digital Farmers Program, pwede sila mag-message actually sa aming Facebook page. Makikita nila lahat ng mga initiatives ng PLDT and Smart sa PLDT and Smart Communities. Meron din tayo sa Instagram, nandun din tayo yung ating PLDT and Smart Communities. Pwede rin nila puntahan yung ating mga website, yung mga online namin, yung website namin, ang Smart at saka ang PLDT. So message lang po sila doon, and then mababalikan po namin sila. At saka Cathy, baka pwedeng through this program, baka merong pagkatapos nito, may mga interesado mag-message, na lang sa amin, forward na lang sa amin. Opo, wag po kayong mag-alala dahil ibabahagi po namin sa inyo yung mga may interest po o nais na makipag-ugnayan po sa inyo at makinabang ng programa pong Farm Tech sa inyong kumpanya po at sa pakikipagtulungan pa rin ng DAATI. Ma'am, baka may nais pa po kayong ibahaging impormasyon sa ating mga kababayan na hindi ko po naitanong. Nasa inyo po ang huling pagkakataon. Actually, gusto ko lang magpasalamat, also gusto ko i-acknowledge yung aming partner talaga, ang DAATI, ang Agricultural Training Institute. Pangalanan ko na si Engineer Remy Recoter at saka Assistant Director Miss Niet Arceo. Sila po kasi yung mga nasa pamunuan ng DAATI, and alam naman natin na hindi ganun kadali, di ba, yung mga partnerships, yung mga public-private partnerships. But dahil sa kanilang passion at saka willingness to work with us, na
gawa natin itong Digital Farmers Program. So, ayan, hindi po kasi namin solo essentially itong programa na ito kasi talagang sa tulong nila. Kaya po, at saka in-embrace nila no, yung programa at saka yung ginawa nilang in-adopt talaga nila yung programa. Kaya lahat po ng mga regional training centers ay involved dito at committed. Kaya po nagiging successful yung programa natin. Nako, thank you so much, Ma'am Stephanie. Sana po hindi ito ang una at huli na kayo po ay aking makakapanayam. Kung meron po kayong mga nais na ibahaging impormasyon o advisory sa ating mga kababayan, bukas po ang palatuntunan ng Tuklasin Natin at ang himpilan po ng Katipunan Channel para po sa inyo. Thank you so much. Okay, inyo po nga napanood ang ating pong panauhin ngayon, si Ma'am Stephanie Orlino. Siya po ang Stakeholder Management Head, Group Corporate Communication ng PLDT Smart. Nako, napakabilis po ng oras, no? At isang oras na naman po ang nakalipas. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas, ng 1987 Article 2 Section 9 na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinit ang aming palatuntunang Tuklasin Natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel at nakaagapay nating technical staff na si Ver Archivido, syempre sa ating mahusay at magandang panauhin na si Ma'am Stephanie Orlino, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz. Tuklasin natin hanggang sa muli.